Kamara de Representantes, Sister L. Tinatawag na backdoor para magamit ang unprogrammed funds sa mga infrastructure projects sa 2026 budget. Pinabubusisi naman yan. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Nakay, mayroon umanong special provision sa 2026 General Appropriations Bill na pwede magamit na backdoor ang Unprogrammed Appropriations o UA sa mga infrastructure project. Ang kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, may provision na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Budget and Management para lagyan ito ng pondo. Paliwanag ni Tino ang UA sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program ay may kabuang halagang 280 billion pesos. Halagang ito, 80 billion ang nasa ilalim ng Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program o SAGIP. Nang alisin umano ng Kamara ang pondo ng SAGIP para sa infrastruktura, ang natira ay 45 billion pesos. Sabi ni Tino, ang dating parang ayuda na lang ang 45 billion pesos, pero kung susuriing mabuti, sa 45 billion pesos sa natira, 40 billion ang inilaan para sa maintenance and other operating expenses at nasa naman na 40.9 billion pesos para sa capital outlay na pwedeng kargahan ng pondo. Kung gusto man ng kargahan ng unprogrammed appropriations, ang presidente ang may say dito dahil ayon sa batas, basta daw lump sum appropriations, presidente ang nag-aaproba. Dagdag pa ni Tino, noong 2023 at 2024, nasa 3,700 infrastructure project na nagkakalaga ng 214.4 billion pesos ang napondohan gamit naman ang tinatawag na unprogrammed appropriations. Manang Milky. Yes, Akay. Di ko masyadong kabisado yung unprogrammed budget, unprogrammed funds. Pero sabi ng nakausap ko kagabi, sabi yun daw unprogrammed funds o budget, Manang Milky. Totoo bang yan daw ang pork barrel ng presidente? Ang program appropriations lakay, pag meron mga budget deliberation, ito yung wala pang pera. Ibig sabihin, malalagay ito ng pondo kung meron sila makukolekta na mga buwis. Kaya under ang program appropriation. Pero sa pag-aaral, nung ilang mga kongresista, naging si Senator Panfilo Ping Lacson, bihasa siya dito. Ito, yung mga provision na doon itinatago, kinakargahan ng pondo under the UA. Pero ang sabi ngayon ng Kamara, under the 2026 National Expenditure Program, ang unprogrammed appropriations, lalagyan pa lamang nila ng pondo kapag meron ng nakolektang pera ang gobyerno sa ilalim naman ng mga buwis. Sino may discretion yan? Ang presidente o yung chairman ng Appropriations Committee o yung BICAM? Kasi napagtibay na ito halimbawa, napagtibay na yung budget. So yung UA, wala pang pondo. Pero kapag meron na mga na-kolektang budget ang gobyerno, ang sabi sa batas, ayon din kay Congressman Tino, ang presidente ang merong say kung lalagyan niya ito ng pondo. Basta yung mga lump sum appropriations, ang lump sum appropriations, matuturing din na UA o unprogrammed appropriation, ang presidente lamang daw ang nag-a-approve. Kaya pala tinawag na pork barrel ng presidente kasi siya ang may say, Manang Milky, kung saan ilalagay. Yun ang sabi ng batas lakay. Ang may say lamang dito sa paggamit, nakargahan yung unprogrammed appropriations ay ang presidente ng bansa. Ayun, at na-educate mo kami ngayon, Manang Milky. Ayan, although na-in-explain na rin sa akin yan. May mga technical, UA, walang pera daw ito. Kung meron sila mga project under UA, wala pang pera yan, wala pang pondo. Pero kung meron na kolektang buwis ang gobyerno, ilalagay under the unprogrammed appropriation. Kaya pala pinupukpok ni Secretary Ralph Recto ang BIR at saka Customs. Siyempre, mga head ng BIR at saka Customs, pupupukin nila kanilang mga tauhan, mangolekta kayo ng maraming buwis. Kasi sila yung mga revenue collecting agencies lakay. Ang mga binanggit na halimbawa dito ni Congressman Tino, 2023-2024, 3,700 infra project na nakakalaga ng 214 billion pesos ang naaprobahan gamit ang unprogrammed appropriations. Kung titignan natin lakay, mukhang dito kinuha
yung mga pondo doon sa flood control anomaly. Ayan. Ano pang klaseng pambubuli ang ginagawa ni Congressman Miao Miao kay Congressman Sandro Manamilki? Naisingit mo pa talaga, pa-extra na eh. Talaga nasingit pa nila. Minsan kasi isa lang nakakwentuhan na. Isa lang yung naikwento na aking bubit na Ega Erisa ang pangalan eh. Na-witness na yung dito ko mapasap ko at tabi ko. Nagkwento naman minsan si Congresswoman Janet Garin. Bumaba siya sa press office. Nagkwento. Meron daw mga congressman, pag dumating na itong si Congress Miao, ang tawag sa kanya ngayon, ay lumalayo na. Kasi may nalalaging cellphone yun na kahit Israel eh. Laging nag-video. Yes, At kung ang kinaasaran daw minsan nila, pag kinuhanan nila, kung kumukuha siya ng video, talagang halos malagay na sa harapan ng mukha mo yung kanyang cellphone. Mahalikan na yung cellphone. Para sarap dagukan. Pang-asar. Halos mahalikan mo na yung cellphone kapag sinutok sa mukha mo. Kaya pag nakita na ng iyong mga congressmen na parating na siya doon sa plenary, lumalayo sa kanya. At ang isa sa pinaka-classic nga ng ginawa niya noon, plenary deliberation ng budget, nakaupo lang siya at nakita niya si House Majority Leader Sandro Marcos. Nagkaroon ng suspension muna o nag-break muna yung session. Nilapitan niya. At ang nakatutok ka agad doon, sabi niya, "Hello Sandro," yun lang ang sabi niya. "Oh, hello. Hello Chico." Yun lang naman sagot ni Congressman Marcos. "Kamusta na yung tito mo, Martin?" May ganun siyang sabi. Alam ang ginawa lahat ng yung ibang congressmen lakay. Tumali ko kinausap si Kong Marcos para hindi siya masagot. In a very nice way. Hindi naman siya nabasto. Para ma-divert yung attention na lang ni Kong Marcos. Sabi na, huwag nang patulan. Ganun. Anyway. Mahaba naman yung pasensya ng mga congressmen lakay. Maging itong si Congressman Ronaldo Puno na siya nagsampa ng Ethics Committee. Pero talagang kakaiba. Kakaiba ang kanyang. Yun din ang sabi ni Congresswoman Janet Garin na isang doktor. Kailangan niya ng konting atensyon dahil meron siya kakaibang sabihin na natin, meron siya kakaibang kumbaga ay kalagayan. Pero mahusay siyang sumagot lakay. May sense yung mga sinasabi. Tsaka may sense yung sinasabi niya talaga din eh. Oo. Pero lakay, wag mo siyang i-interview ng medyo mahaba. Bakit? Medyo nawawala yung kanyang yung thought nawawala. Dapat halimbawa merong itatanong sa kanya a certain issue, sasagutin niya na maayos pero dapat maiksi lang kasi pag medyo mahaba ang sagot niya, nawawala yung sense ng sinasabi niya. Bawal na follow-up question, Manamilki. Schedule mo, gusto ko ma-interview. Tagal ko nang pinapakimalo si kasi gusto niya maging speaker eh. Kaya gusto ko malaman kung ano kanyang agenda kung siya ay maging House Speaker. Ayan, pati nga si Congressman Egay pinapipirma doon sa petition po support pa sa kanyang pagtakbong bilang speaker ng Kamara. Alam mo lakay at Israel kaya medyo natigil yung umano yung panggugulo niya sa loob ng plenaryo. Nalang sabi, sige, pag-uusapan natin yung panukala mo na gawin kang speaker pagkatapos na ng budget deliberation. Ayan sabi niya namin kay Congressman Gary, naku ma'am, baka pag hindi nasunod yung gusto niya, baka kung anong gawin. Yun nga ang inaalala namin kasi natapos na yung budget deliberation. Yun ang pangako ng mga congressmen na sa katatalakayin na yung gusto niya na siya yung maging Speaker of the House. Okay, nga Rud. Ayan, good luck sa kanya. Ayan, maraming salamat Manamilki. Pero kayang-kaya mo ma-interview yan lakay. Tuwing tatawagan ni Malu. Hindi available. Hindi available si Miao Miao. Ayan. Ang sumasagot daw. Ikaw talaga. At saka alam mo lakay si Israel, pag dumating na yan, alam mo na nandiyan na siya. Kasi ang dami niyang ang tawag namin Vlogger? Men in Black. Men in Black? At saka naka-suit sila na itim at saka yung sa loob nakakulay puti.
Ba't pinapayagan sila nga ganyan? Ano bang empleyado ba sila dyan sa Congress? Staff ba niya? Oo nga, siyam daw yun eh. Sabi siyam daw yung mga parating nakatutok yung camera sa kanya. Oo. Nga namin doon, Lakay, mga Rogelio. Ayun, mga Rogelio. Ba't Rogelio? Di ko Ay, hindi alam man ng Mills. Wag na natin pag-usapan. Hindi alam nila kaya. Hindi alam. Hindi makarelate sila. Rogelio. Siya na si Congressman Nyaw kasi siya na may Rogelio niya. Yun ang sabi namin, Lakay. Sila yung mga nakasuit na black and white. Roger and out. Maraming salamat. Hindi lang yan, Lakay. Sister El, naka-shades pa sila ng black. Si shades diba? ng black. MIB nga sila. MIB talaga. MIB talaga. Sa loob yan ang Kongreso, Lakay. Sa loob ng Congress. Ba't pinapayagan ng Sergeant at Arms? Oo nga. Dapat mga media di makapasok yan pagkatapos sila nandyan sa sa loob. Hindi sa plenaryo yun, Lakay. Doon sa labas lang ng plenary. Okay. Doon sila rumarampa ang kanya mga men in black. Okay nga, Rod. Roger and out. Balik sa'yo, Lakay, at Sister El. Dummy.